Nag-aayos nga pala ako ng requirements niya ng anak ko na gagamitin niya sa kanyang pag-apply sa scholarship program. Ayan. At si Mr. nandyan pa, maaga pa yan. Yung anak ko, nakaalis na siya, maaga umalis kasi nga kumuha ng good moral niya sa kanilang eskwelahan. At ako naman, lito-lito na sa pag-segregate ng mga kakailanganin na ipapaktikopy ko, dadalhin ko doon sa kung saan ako kukuha ng requirements. May mga kailangan pang photocopy. So, ayan, pinag-photocopy ko na yan bago umalis yung anak ko. Kasi sinesegregate ko na nga. Pati yung kay Mr., yung mga requirements ni Mr. Sa pagkuha pala ng mga requirements ng scholarship program, kailangan meron kayong dalawa ng parents. Kung kayo ay marriage contract, kung kayo ay marriage, papakita nyo marriage contract, tapos birth certificate ng anak nyo, tapos kumuha kayo ng indigency sa silang barangay. At ayan na, lumakad na nga po ako. At dyan na kami nagkita ng aking friends. Yung nagkita kami, punta kami sa, at nalalamin pa yan. At pagkatapos yan, namin maglakad, kumain kami sa McDonald's. Dahil yan yung malapit doon sa pagbaba namin kung saan kami kumuha ng mga requirements. At ayan, kumakain na kami. Titingnan namin yung magkano yung order namin at pinaghatian namin syempre ng bayan. Yan. Kanya-kanya kami kumbaga. Yan, diba? Kasi marami nga kami nagastos ng araw na yan sa mga requirements ng mga anak namin. Yan, gutom na yung babae na yan. Nauna na talaga siyang kumain. At ako nag-film pa. At may nakita kami dyan na nagkakatuwaan namin. Natutuwa kami doon. Isang di pangkaraniwang nilalang. Pero galing sa ibang bansa at yung bandi. At ayan, pagtapos namin kumain, nagpamassage kami. Korea. Galing sa Korea? Yan. Tapos babalik na ulit siya. Tapos babalik na ulit. Ay, baka may natira pa, ma. So, saan daw pa galing na ba abroad? Mukha kasing yayamanin yung kasama ko na yung kaibigan ko. At ako naman, ayan, nakikiliti ako. First time ko kasi magpa-electric massage, guys. Masarap pero masakit. Ganun daw talaga pag mayroon ka nararamdaman sa katawan. Ayan, meron siyang gagamutin. Masakit yan. Ano ba yan? Parang hilig ang katawan ko dyan, guys. Ang hilig yung aking mga laman-laman. So, ayan na nga. Ang tagal namin, siguro mga 30 minutes kami dyan. Tinawag kami dyan ng mga tatlong, mga, tawag dito, promodizer yata ang tawag sa kanila. Tinawag kami at libre lang daw. Sus Mariosep. Ang sarap nga naman. Pagkatapos naman kami, nagpamassage kami ay pinasagingan, hagingan o saringan na. Baka naman po, pwede kayo mag-iwan dyan kahit ng pang siomay man lang. Adi, ayun. Mag-iwan kami ng tig 50 kami. Tig 50 lang, kahit tatlo sila. Dalawa lang naman kami, kaya nag-iwan kami ng tig 50 pesos kami. Pero sarap talaga. May inganyo ka namang magbigay din kasi nga nasatisfy ka sa ginawa nila sa iyo. So, ayan. Pagkatapos namin dyan, nag-uwian na kami. Pero tagal talaga namin yan, guys. Naglulukuhan kami ng mga demonstrator, ng mga promodizer dyan. Nilulukuhan nila yan, nakaitim na yan na kung saan galing bansa at ang puti-puti na yung babae na yan, my friend of mine. Akala nila talaga galing sa abroad, hindi naman. Galing lang naman yan sa palengke, charot. Galing lang yan sa bahay nila. Ganyan lang talaga siya mag-ayos. Hindi yan umaalis ng bahay nila. Naka-makeup, hindi nakapagkilay, at hindi nakapabango, at syempre hindi nakaporma. Kaya tuloy, pag minsan, kapag yan ang kasama ko, napapagkamalang anak ko yan. Ako ay 45, siya naman ay 36. Oh, pero pagkakamala nilang anak ko, hala ka, anak ko daw yan. Yung babae nakaitim na yan. Kasi naman ang forma-forma niya, ako ba naman naka-t-shirt na, naka-chinelas pa ako. Hindi kasi talaga ako mahilig forma-forma. Siyempre, diba, ang forma-forma, magpunta ka naman dyan lang.
ewan ko, hindi talaga ako mahilig magporma. Yan kasi sanay talaga magporma yung babae na yan. Kaya ako pagkasama ko siya, pag may anak ko raw ba, o kaya naman galing ba yan sa abroad. Pag naglalakad nga kami guys, yung babae nakaitim na yan, laging tinitingnan ko sino mapababae, mapalalaki, mapabata, matanda. Tinitingnan talaga siya. At ayun na nga, hanggang likod ay minamassage ako. Kating-kati ako dyan guys, sabi ng mga nagmamassage. Pag nangangati daw, meaning to say mataas ang uric acid. Ayan na nga, sabi ko magpapacheck up nga ako ng aking uric acid siguro by next week. Asikasuhin ko yung health ko. Diba? Health is wealth. Asikasuhin ko talaga yung pagpapacheck up ng uric acid ko. Baka hindi mataas na yung uric acid ko. Kasi sabi ng mga crew dyan, mga promodizer. Promodizer yan ang tawag sa mga yan eh. Sila ay sinabi ito ay lalaki na kami na yan. Yan, nakapulo na yan, nakapas na itim. Yan ay sinabi niya na kapag daw ay nangati ka habang ikaw ay minamassage, maaaring mataas daw ang iyong uric acid. Delikado yun. Tumatanda tayo kaya kailangan natin alaga natin yung health. Pag meron naramdaman, kailangan magpa-check up tayo kasi mga Pilipino hanggat hindi malala, hindi tayo nagpapa-check up, diba? So, hindi naman ako kumakain na kung ano ba yung mga pagkain na kapag papataas ng uric acid. Mga seafood, ayan, mga seafood na kapag papataas ng uric acid. So, ayan, pinahawak ko nga pala yung sipi ko. At ayan, pauwi na kami, tapos na kami pumassage. Punta kami ng Comelec. Ayan. Punta kami ng Comelec. Tapos kami punta ng Comelec. Kami ay umuwi na. At ayan, pauwi na kami dyan. Ganda-ganda ng lakad ng Inday na to. Meron